Naglaho si Silang sa pagtarak nito sa balaraw sa lupa sa tinatawag niyang kaharian. Dahil doon ay natigilan ang apat, Hazel, Atan, at ang dalawa rin nilang gabay. Kartel para kay Atan, kapwang bulod para kay Hazel. Pero kahit pa nakawala si Silang, nasaksihan ng lahat ang kombinasyong tangan ng mag-asawa kasama ang dalawang gabay na hinding-hindi sila iiwan sa rurok ng kaguluhan. Ganoon ang katapatan ng dalawang gabay ng antingero at antingera. Sa mga sandaling iyon ay papalapit na rin si Timot at ang kanyang kasamang tribo ng Alangan at Ingkong Isong. At sa paglapit nila ay siya namang pagpapaalam ni Kartel at Kapwambulod sa kanya-kanya nilang ginagabayan kay Atan at Hazel. Nagpasalamat naman noon ang mag-asawa sa suportang tunay ng kanilang mga gabay. At sa paglaho ni Kartel at Kapwambulod, kasabay na rin noon ang pagkawala din ng engkantong hukbo ni Kapwambulod dahil naganap na nila ang kanilang tungkulin sa mga oras na yun. Nang bago makalapit pa sina Ingkong Isong kina Atan, ay natigilan sila nang makarinig sila sa kawalan ng boses ni Silang. Nathaniel, akala mo siguro ay ganun-ganun na lang na magkagapi mo ako. Tandaan mo, nahawak ko ang balaraw. Pumasok ka sa kastilyo at sa tuktok nito ay doon tayo magtutuos para malaman natin ang tunay at karapat-dapat na magtangan ng 13 talim. Hintayin mo ko, Silang. Bulong na lang ni Atan ng pagtugon ng may halong panggigigil. Sabay noon ang pagtunog pa ng kidlat. Nagpatuloy na noon si Timot sa paglapit kina Atan at Hazel, at ang bungad na salita ni Ingkong Isong ay, Nathaniel, pasensya ka na at hindi ako agad nakakilos kanina. Kaming lahat, lalong-lalo na ako, dahil parang may pumipigil pa rin sa akin na tuluyang sugurin si Silang. At dahil yun siguro sa parte ng realidad ng aking pagkatao bilang isang ama pa rin ni Silang. Wala pong problema doon, Ingkong Tatang. Natural na magkaroon kayo ng pag-aalinlangan na kalabanin ng inyong anak. Dahil yun na rin mismo ang paliwanag doon. Dugot laman nyo pa rin siya, kahit gaano pa siya kasama. Yun na nga, Atan. Hindi ko na rin alam kung anong klaseng dugot laman ang meron ng aking anak. Dahil binago na siya ng maraming sumpa na kanyang nagawa. Wika ni Ingkong Isong na bakas sa kanyang mga mata ang kalungkutan o kabighatian para kay Silang. Kaya't sa pag-ihip ng hangin ay medyo binago ni Atan ang usapan. Ingkong Tatang, may tanong lang ako bago tayo pumasok sa kastilyong yan. Nung huling nahawakan ko at nakita ko po ang balaraw, bago napunta ito kay Silang, ang alam ko, walang makakahawak nun na nilalang na galing sa kadiliman, aswang man o diablo, at iba pa. Pero bakit ganon? Kung ang balaraw ko nga ay ang hawak ni Silang, paano? Paano nahahawakan yun ni Silang na hindi siya nasusunog at nagagamit pa niya ito ng walang kahirap-hirap? Panandali ang nag-iisip noon si Ingkong Isong sa postura nito dahil sa tanong ni Atan. Pagkatapos ay tumingala ito sa langit at sunod noon ay ang pagbaba naman ng kanyang ulo at pagtingin ng malayo sa paligid. Nathaniel, nakasama mo ba si Silang? Oo, Tang. Tugon ng maiksi ni Atan.
Kung ganon, hindi ba niya naikwento sa'yo ang tunay na ganap ng balaraw? Tanong ulit ni Ingkong Isong. Meron naman ho. Yun na. Dudugtungan ko na lang yon. Alam mo, sa pagbabalik ni Silang dito sa isla, ay napaghandaan na niya ang ritual o pagrebersa ng kapangyarihan ng 13 talim, o sabihin na nating pagbabalik nito sa dating ganap ng talim. Kasama ni Silang ang 5 lalang dito sa isla na makapangyarihan, ang mga tagapagbantay, na siyang gumawa ng ritual na yon sa tuktok mismo ng kastilyong yan. At idadagdag ko lang, ay nasa loob sila ng palasyong yan, kasama si Silang, para sa pagpaplano nila na isakatuparan ang plano ni Silang na palawakin ang kanyang nasasakupan sa labas ng islang to. Alam mo ba ang isang bagay na ginamit niya atan sa ritual? Yun ay ang kwintas na may nakasabit na mutya na kinuha niya sa lahi ng mga makalumang gabunan. Timot, alam mo yon, hindi ba? Tugon naman ni Timot. Isa yon sa mga bagay kaya nila nagawang ibalik ang dating ganap ng talim na irinibersa na noon ng ermitanyong si Kaasip. At yun naman yung dating ganap ng balaraw nung hawak mo pa ito, Nathaniel. Nakukuha mo ba ang ibig kong sabihin? Nahahawakan na ngayon ni Silang ang balaraw dahil nairibirsa din nila ang ganap nito para sa kanilang panig. Iba na ang balaraw ngayon kumpara nung dati mong hawak ito. At nangangamba ako, Nathaniel, na kahit mapasayo pa ang balaraw ngayon, iniisip ko kung paano mo rin yun mapapasunod sa kagustuhan mo. Kaya't ang tanong ko sa'yo, alam mo ba kung paano gawin yon? Ang ginawa ni Kaasip sa balaraw nung binago niya ito. Sa tanong na yon ni Ingkong Isong kay Atan, panandali ang hindi nakasagot ito, na parang nablangko ang kanyang isipan. Wala po akong alam na ritual para doon. Tugon ni Atan. Wala bang naituro sa iyo ang iyong ama bago man lang niya naipamana sa iyo ang balaraw? Tanong ni Ingkong Isong. Matagal na pong wala ang aking ama bago pa mapasa akin ang balaraw. Ang tanging nagturo lang po sa akin sa mga karunungan na meron po ako ngayon ay si Talim na nagsamaterial o nagpanggap bilang si Kaasip din. Ganun ba? Maiksing tugon ni Ingkong Isong. Sabay nagkatinginan sila ni Apo Iraya. Medyo matagal na titigan yun na para bang nag-uusap ang dalawang matanda sa tinginan nila tungkol din sa pinag-uusapan nila ni Atan. Mukhang may alam ang dalawang matanda at ayaw nila yung sabihin. Ano po bang gagawin, Ingkong Tatang? Salita na ni Atan dahil di naman na umiimik yung dalawang matanda eh. Doon ay liningon na siya ni Ingkong Isong. Nathaniel, alam mo kasi ang totoo ay wala namang pinapanigan ng talim, kaliwa man o kanan na aspeto ng paniniwala. Dahil latak lang ito ng digmaan ng mga anghel. Sumusunod lang ito sa kung sino man ang may hawak nito. At kagaya ng magkabila ang talim nito, ay pwede mo itong balibaliktarin. Pero walang magbabago, nandun pa rin ang kanyang talim. Nangangahulugan yon na nasa gitnang panig lang ang talim. Tunay rin na nasa balaraw ang parte ng kapangyarihang sumpa ni Lucifer o ang bituin ng umaga. Pero hindi gagana iyon kung walang may tangan ng talim na kayang manduhan iyon nang naaayon sa kakayahan niya at may hawak nito. Kaya nga't sa kwento mo ay tinuruan ka muna ng mismong talim bago ito mapa sa'yo. Ibig sabihin, Nathaniel, ay kayang-kaya mong papanigin sa'yo ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng 7 ngalan ng anghel
at 5 ngalan ng Diyos sa Balaraw. Mahabang paliwanag ni Ingkong Isong. Yun nga ho, Tatang. Paano ko magagawa yun hindi ko nga alam ang ritual. Buntong hininga ni Ingkong Isong, sabay lingon ulit kay Apo Iraya. Nagkatinginan ulit sila ng seryoso. At sa sunod na baling na tingin ni Ingkong Isong kay Hazel. Hazel? Hazel, hindi ba? Ang pangalan mo? Asawa ng tagapagmana? Oho, Tatang. Sagot ng maiksi ni Hazel. Doon ay binaling ni Ingkong Isong ang paningin kay Atan. Napakagandang babae ng iyong asawa, Nathaniel. Sayang naman kung mababalo si Hazel. Salita ni Ingkong Isong na natatawa-tawa pa. Tumugon naman si Atan ng seryoso. Ano ho bang ibig niyong sabihin, Ingkong Tatang? Simple lang, Atan. Gusto mong mabawi ang Balaraw para sa ikabubuti ng lahat, hindi ba? Kaya't hindi ka dapat mamatay. At ang tanong namin sa iyo ni Tandang Iraya, kanina pa kasi kami nag-uusap Ganun ho ba? Singit na maiksi ni Atan. Ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo sa amin, Nathaniel? Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa sa tanong na yon ni Ingkong Isong. Bakit to, Tatang? Tugon ni Atan. Oo, hindi lang ang sagot, Atan. At papasok na tayo sa palasyong yan. Kahit na may konting pag-aalinlangan pa noon si Atan sa tanong ng dalawang matanda dahil nga sa naguguluhan pa ito, sinambit na lang ni Atan ang salitang, "Oo, Ingkong." Sa maiksing sagot naman nito ng oo, napakapit naman si Hazel sa mga braso ng kanyang asawa na may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. "Mahal, huwag mo kong iiwan ha. Ayoko pang mabalo." Salita ni Hazel. Ngumiti lang naman noon si Atan kay Hazel at tugon nito ng, "Huwag kang mag-alala, mahal. Hahayaan ko ba naman na mag-asawa ka ulit? Ayoko naman noon. Kaya ayoko ring mamatay syempre. Pero bahala na." Mabuti. Tara na, Atan. Hinihintay na tayo ng Balaraw. Doon ay nagpatuloy na ang grupo nila Atan na pasukin ang palasyo. Sa pagbukas ng pinto, napakaalimuong ang amoy ng loob ng palasyong iyon. Pero sa amoy na mabaho, maliban doon, "Maligayang pagdating, mga panauhin!" isang tinig ng matanda ang sumalubong sa kanila sa gitna ng pasilyo. At sa tabi noon ay ang 4 pa na mga nilalang na nakasuot ng itim na kapa katulad nung nagsalita. Kayo pala. Nathaniel, mag-iingat kayo. Kailangan nating manatiling matatag at buhay hanggang sa makarating tayo sa tuktok nito. Alam na ni Silang na hindi tayo birong mga kalaban, kaya't siguro ay pinasalubong na niya ang 5 sa pinakamalakasang karunungan sa atin. Ang 5 yan na nakikita mo, Nathaniel, at kayong lahat ay ang 5 tagapagbantay ng islang ito. Diba, tagapagbantay ka rin, Ingkong? Iba ang katungkulan ko, Timot. Oo, at bantay din ako. Pero lugar, pintuan, o mga pasukan lang ang saklaw ng aking kapangyarihan. Pero ang mga yan ay para sa kumbating espiritual at pisikal. Ganun ba? Reaksyon ni Timot. Mga aswang din ang mga yan dahil sa sumpang hatid ni Silang, at binubuo sila ng mga mangkukulam, mambabarang at babailan. Kaya mag-iingat kayo.
Ikinagagalak namin ang pagbisita nyo sa karya ni Ingkong Silang. Ngunit malungkot kong sasabihin na ito na rin ang inyong kamatayan. Atan, ang hagdan ay nasa kaliwa. Papunta sa tuktok ng kastilyong to. Timot, kayong dalawa na gabunan ay samahan niyo ako dahil alam kong kayo ang maaasahan pagdating sa kumbate sa lakas pisikal sa pagharap sa mga ito. At mauuna na sina Atan sa pag-akyat dahil hindi tayo palalagpasin ng mga ito hanggat buhay sila. Sige na Atan, kumilos na kayo. Kami na ang bahala dito. Humakbang sina Timot kasama si Ingkong Isong upang harapin ang 5 tagapagbantay. Pero sa pagkilos nila Atan ay biglang kumilos din ang isa doon upang salubungin sila sa pagpunta nila sa hagdanang itinuro ni Ingkong Isong. Napakabilis nun dahil sa biglang naglaho yun sa kinatatayuan niya. Pero paglantad nito sa harapan nila Atan, sinalubong agad yun ni Apo Iraya ng pagtusok niya ng kanyang sibat. Nakailag yun, pero nadaplisan ang braso nun at nasugatan. Napaatras yun sa ginawa ni Apo Iraya dahil sa pagkasugat niya. Doon ay nagwika si Apo Iraya sa kanyang dialekto at tumugon yung nilalang ng Kaya pala, nasugatan mo ko! Isa ka ring babaylan! Sa nangyaring yon sa pagitan ni Apo Iraya at nung isang tagapagbantay, agad na kumilos din yung isa doon. Sa pagbuka niya ng kanyang kapa, may mga lumabas na insekto doon. Para bang sa uwang ang laki. Lumipad ang mga yon patungo sa direksyon nila Atan. Ngunit sa pagtama naman ng tungkod ni Ingkong Isong sa sahig ng kastilyo, bigla na lang parang nairebersa ang paglipad ng mga insekto pabalik doon sa kapa ng isang tagapagbantay. Yung para bang nag-fast backward yung sandali na yun. Ganon. Kahit kailan talaga, hadlang ka Isong! Salita nung nilalang. Kami ang harapin mo, kampon ni Silang. Atan, umakyat na kayo! Wala nang pag-aatubili pa, ay umakyat na nga sina Atan kasama si Hazel at ang mga mandirigmang alangan. Dahil nagpaiwan din si Apo Iraya sa pasilyo. Nang kikilos pa yung isang tagapagbantay upang habulin sina Atan nang kasabay ng pagbabagong anyo ni Timot. Binaunan niya yon na malakas na pagkalmot sa pagsalubong niya sa ere at tuluyan na yung namatay agad dahil sa nakasabit pa sa mga kuko ni Timot ang isang tagapagbantay. Akala ko ba malakas kayo? Boses ni Timot sa anyo nitong makalumang gabunan. Nalagasan agad ang isa sa mga tagapagbantay ni Silang. Dahil doon ay nakapagpatuloy na nga sina Atan sa pag-akyat. Sa baba muna tayo mga kabagis. Sa 4 na natitira ay wala nang nagawa ang mga ito sa paglusot nila Atan. At wala na silang pagpipilian kundi ang harapin si Timot, ang isa pang gabunan, si Ingkong Isong at Apo Iraya. Kaya't saksak ni Apo Iraya ng kanyang sibat sa kanyang kalabang katapat. Pero nakakailag naman yon, 1v1 kumbaga, dahil kinaharap naman ni Ingkong Isong yung nagsalita kanina na isa palang mambabarang na aswang. Sa paglabas ng mga insekto sa kapa ng mambabarang, ay siya namang pagtama ng tungkod ni Ingkong Isong sa sahig ng pasilyo. Kaya't laging hindi natutuloy ang pag-atake nun sa kanya. Para kasing sakata kumpas ni Ingkong Isong ng kanyang baston sa sahig, ay bumabalik ang oras sa nilalang na yun. Nakakalimutan mo na ata Isong ang epekto ng ginagawa mo sa oras sa totoong mundo. Hindi ako nakakalimot. Ikaw ang walang alam.
Dahil nandito tayo sa loob ng palasyo, walang magiging epekto ito sa oras sa labas ng isla. Maiksing usapan pa ng dalawa habang naglalaban nang sa pagtama ulit ng baston ni Ingkong Isong. Nagulat noon ang mambabarang dahil bigla na lang lumitaw si Ingkong Isong malapit sa harapan nito. Sabay buwelo na niya ng pagpalo ng kanyang tungkod sa mambabarang. Nahugot ang kaluluwa nun sa pagtama ng tungkod ni Ingkong Isong sa mambabarang. Sa pagkahugot ng kaluluwa ng mambabarang, agad na lumatag sa sahig ang katawan nito sa pagkawala ng kanyang buhay. Dahil sa nagunaw na rin ang kaluluwa nito sa pagtama ng tungkod ni Ingkong Isong. Sa laban naman ni Apo Iraya, hindi niya mahuli-huli ang kanyang kalaban dahil sa mabilis na paglaho-laho nito sa kanyang paningin. Ngunit sa bawat pagsugod naman nun kay Apo Iraya ay hindi naman yun nakakatama sa punyal na hawak ng isang tagapagbantay. Dahil sa bawat paglapit nito, mas mahaba pa rin ang sibat ni Apo Iraya na inuunahan siyang tusukin nito. Nung parang nakukulitan na si Apo Iraya sa paggalaw-galaw ng kanyang kaharap, nakaparehas din niya palang babailan. Bumulong na ito ng mga katagang hindi maintindihan ng kanyang dulo ng kanyang sibat. Ngunit nang ginawa naman niya yun ay sinamantala ng kanyang kalaban ang pag-atake sa kanya gamit ang isang punyal. Sa pag-ikot naman ni Apo Iraya sa pagkakapansin niya pagsugod ng kanyang kalaban, nailagan niya ang pagtarak ng punyal sa kanyang likuran. Ngunit nadaplisan ito ng talim nun sa kanyang tagiliran. Doon ay napangiti pa ang kalaban nito nang nasugatan niya si Apo Iraya. Sabay paghak na naman nito ng mabilis papalayo kay Apo Iraya. Sabay halakhak nito. Panalo na ako, Nanda. Tapos ka na. Unti-unti ka nang mamamatay dahil sa sugat na natamo mo mula sa aking punyal. Hindi naman naimik nun si Apo Iraya. Bagkus ay binaliktad nito ang kanyang tungkod. Sabay baba nito ng talim nun sa sahig. Pero marahan lang naman yung pagkakadampi niya. At sa pagdaan ng isang segundo, biglang Anong ginawa mo? salita ng tagapagbantay na kanyang kaharap. Dahil hindi na ito makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Walang sali-salita ay lumakad si Apo Iraya palapit sa nilalang na yun na hindi pa rin makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Na para bang may nakahawak dito, yung ulo at bibig lang nito ang kaya niyang igalaw. Nang naramdaman nito na parang may isang nilalang na nakahawak mula sa kanyang likuran. Pilit niya yung sinipat sa pamamagitan ng pagpihit ng kanyang ulo papatingala. At doon ay nakita niya ang isang berdeng nilalang na napakalaki. At ang dalawang kamay nito ay nakahawak sa kanya. At alam niyang hindi yun makikita ng mga walang tangan tulad niya rin. Dahil isa yung espiritual na nilalang. Parang sa halimaw ang itsura nito. Dahil yung buong pagmumukha nun ay may 6 na mata. At yon ay ang gabay ni Apo Iraya. Tinawag niya pala yun kanina sa pamamagitan ng pagdampi niya ng tulis ng kanyang sibat ng pasilyong iyon. Kasama ng mga usal nito na siya rin lang ang nakakaalam. Kahit na anong gawing pagpupumiglas noon ng kalaban ni Apo Iraya, ay hindi na ito makawala sa pagkakahawak sa kanya ng nilalang. Hanggang sa nakalapit na si Apo Iraya dito. Sabay tusok ni Apo Iraya ng kanyang sibat sa dibdib ng isang tagapagbantay.
Babaelan. Huling tunog ng tinig ng isa sa miyembro ng mga tagapagbantay, pagkalagot ng kanyang hininga. Pagbunot na ni Apo Iraya sa kanyang sibat na tumagos pa sa likurang bahagi nung nilalang. Kasabay noon ang pagtango ni Apo Iraya sa kanyang gabay, at sa paglalaho naman noon ay ang pag-uutib ulit ni Apo Iraya ng mga salita sa kanyang bibig. Sabay dura nito ng kanyang palad, tapos ay inihaplos niya ito sa sugat niya, nalinikha ng punyal ng kalaban. Doon ay biglang nag-iba ang lumalabas na likido doon na kulay pula, at napalitan yun ng kulay berdeng likido. Doon ay bumanggit ng salita Apo Iraya ng manlalason. Samantala, halos sabay-sabay lang na nangyari ito kay Ingkong Isong at Apo Iraya sa bawat kaharap nilang tagapagbantay. Kaya atake ng isang gabunang kapamilya ni Timot sa kaharap naman nitong tagapagbantay din. Naglalaban ang dalawa ng pisikalan. Walang patid na pagkalmot at pag-unday ng kanilang mga kuko ang nagaganap dahil naging isang malaking aso din ang kaharap nitong kalaban. Natumba yung gabunan na kasama ni Timot at linundagan na ito ng pagbuelo para patayin siya ng kanyang kaharap na tagapagbantay. Ngunit bago ito lumapag sa kapamilyang gabunan na kasama ni Timot, bumaon na sa likuran nito ang isang sibat, dahilan upang natigilan yon sa ere. Bumutak sa bibig nito ang dugo, sabay pagbunot ng sibat sa likuran. Agad din namang yung bumagsak sa sahig sa harapan mismo ng isang makalumang gabunan. At sa likod nun ay ang pagkakakita niya kay Apo Iraya. Tinulungan pala siya nito. Tumangulang naman noon si Apo Iraya sa gabunan at nilingon na noon ng dalawa ang kanilang dalawa ring mga kasama, si Timot at Ingkong Isong. Katatapos lang noon na inihiwalay Ingkong Isong ang kaluluwa ng kanyang kaharap na mambabarang. At nahihirapan noon si Timot dahil sa kunat ng kabal ng kanyang kalaban na isang mangkukulam na aswang. May hawak din yung baston pero may telang nakabalot sa kamay nung tagapagbantay. At sa tuwing dumadaplis sa pagtama yun sa katawan ni Timot, nasusunog ang balat ni Timot. Sa pagkakasilay noon nila Apo Iraya, patakbo na si Apo Iraya at ang kasama ni Timot upang tulungan siya. Pero sa pagwasiwas ng mangkukulam ng kanyang baston, biglang sumangga naman ang isa pang baston. At yun ay walang iba kundi si Ingkong Isong. Ikaw na lang ang natitira, mangkukulam. Salita pa nito sa kanyang pagsangga. Sino kaya ang mas makapangyarihan sa islang to? Ang kahoy mo o ang baston ko? Salita ni Apo Iraya sabay pag-atras pa nito sa persahang pagtulak niya ng kanyang baston na nakalipat sa baston ng mangkukulam. At sa paglayo nila ng espasyo sa isa't isa, bigla nang nagsalita si Ingkong Isong ng Tandang Iraya, Timot, kayo ng kasama mo. Madali kayo. Sumunod na kayo kay Atan. Mas kailangan nila ng tulong sa tuktok ng palasyong to sa pagharap nila kay Silang. Tuturuan ko lang ng leksyon ang mangkukulam na to. Sige na. Sige o, Ingkong. Alis na kami kung ganon. Tugon ni Timot. Hindi na natuloy ang pagtulong ni Apo Iraya at ng isang gabunan kay Timot dahil nga hinarap na ni Ingkong Isong ang huling tagapagbantay at dumiretso na rin sila sa hagdanang inakyat nila Atan. Matagal na akong gigil na gigil sa'yo, Isong. Kung hindi ka lang ama ni Ingkong Silang,
ay matagal na kitang ikinulong sa garapon ang kaluluwa mo. Dahil nga sa immortal ka dito. Ngayon ay mapapatunayan na natin kung sino ang totoong nakakaangat sa atin sa islang to. At salamat kay Ingkong Silang na binigyan niya na ako ng basbas para gawin ang nais ko sa'yo dito. Hindi ba masaya? Nang anak mo pa ang mismong nag-utos nun, Isong. Pwe, wala akong pakialam sa kung ano ang nais mo. Nag-aapur ako. Kaya mabuti pang gawin mo na lahat ang makakaya mo. Dahil ikaw ang mawawala. Oras na nagkamali ka, dudurugin ko ang kaluluwa mo. Habang umaakyat na sina Atan, ay sunod na rin sina Timot sa likuran nila. Habang nagpapakiramdaman naman noon si Ingkong Isong at ang mangkukulam. Sa pagtama ulit ng kanyang baston sa sahig ng palasyo, agad na umabante ang oras. Pero pabagalin natin ang ating mga imahinasyon nang malapit na si Ingkong Isong sa mangkukulam. Pagitan lang ng segundo sa pagkilos ng dalawa, pinatama rin ng mangkukulam ang dulo ng tungkod nito sa sahig. Doon ay nairebersa ang ginawang pag-abante ng oras ni Ingkong Isong, at doon ay sa isang kisap mata ay bumalik ito sa kanyang kinatatayuan. May kapangyarihan din pala ang tungkod ng mangkukulam, kagaya ng kay Ingkong Isong. Pero pagitan pa rin ng segundo ang pagbalik ni Ingkong Isong sa kanyang kinatatayuan, at ikinumpas niya naman ulit ang kanyang tungkod sa sahig. Inirebersa ulit nito ang ginawa rin ng mangkukulam. I-slow mo natin lahat sa ating kaisipan ang mga kaganapang ito, mga kabagis. Dahil sa paglitaw ni Ingkong Isong sa harap ng mangkukulam, binaliktad naman nito ang tungkod na hawak niya, sabay tusok sa katawan ni Ingkong Isong nung mangkukulam. Pero hindi yun bumaon, ngunit lumabas naman sa bandang likuran ni Ingkong Isong ang kanyang kaluluwa. Naitulak yun ng mangkukulam gamit ang ibabang bahagi ng kanyang tungkod, sabay pagwiwika niya ng, kahit na immortal ka pa, Isong, maaari ko pa ring dukot ang iyong kaluluwa at ikulong ka sa garapon. Samantala, sa kaganapan namang yun, sa kaisipan nun ni Ingkong Isong, habang humihiwalay ang kanyang kaluluwa, parang nag-fast forward din ang lahat sa kanyang isipan, mula sa pagsilang ni Silang hanggang sa paglaki nito na naging aswang dahil sa pag-atake rin ng aswang sa kanya, at pagkamatay nila ng kanyang asawa sa mga kamay din ni Silang, at pagkabuhay nila bilang mga aswang. Tapos ay pagkamatay ng kanyang asawa at pagbalot sa kanya ng sumpa na ginawad din ni Silang na nag-iisa niyang anak. Tumulo ang luha ni Ingkong Isong. Ngunit humigpit ang hawak ni Ingkong Isong sa kanyang baston, sabay ikot nito. Habang may ulirat pa siya sa malapit ng pagkahiwalay ng kanyang kaluluwa, pagtama ng kanyang makapangyarihang baston, nairebersa ulit ang oras at bumalik ang kaluluwa nito sa kanyang katawan. Ano? Nagulat naman ang mangkukulam sa sunod na pagkilos ni Ingkong Isong. Sapol ang pagbumuka ng mangkukulam sa pagpalo nito ng kanyang tungkod, sabay ang paglabas at pagkadurog ng kaluluwa ng mangkukulam. Salamat
Salamat sa pagpapaalala sa akin sa nakaraan. At may dahilan pa ako upang ipagpatuloy ang pagtulong ko sa tagapagmana." Pagkatapos sambitin niyo ni Ingkong Isong, tinalikuran na niya ang mangkukulam na parang walang nangyari. Sabay lakad na nito upang sundan sina Atan sa tuktok ng kastilyo. Takbo naman nila Atan papaakyat ng hagdanan nang naabot na nila Atan ang tuktok ng kastilyo. Maligayang pagdating, Nathaniel. Boses ni Silang sa gitna ng tuktok ng kastilyo na nakaupo sa upuang gawa sa bato. Medyo malawak din ang espasyo doon na gawa rin sa bato. Binilin lang noon ni Atan ang asawa niya. "Mahal, dito muna kayo." At tumuloy na yon sa paglalakad papalapit sa kinaupuan ni Silang. Sa pagtigil naman ni Atan sa paglalakad, sa harapan na mismo ni Silang ay siyang pagdating naman nila Timot na nakaakyat na rin pala. Mabuti. Dinala mo lahat, Atan, para sa pagkuha ng balaraw. Tumahimik ka. Ako at ikaw lang, Silang. Tayong dalawa lang ang magtutuos para wala nang madamay pa na ibang buhay dito. Alam kong malakas ka, Atan. Tugon ni Silang, sabay pagtayo nito sa kanyang upuan. Pansin naman ni Atan noon na yung pinutol niyang braso ni Silang ay tuyo na at parang wala nang epekto yon kay Silang. Pero Atan, wala na sa pangangalaga mo ang palaraw. Wala ka nang may panlalaban sa akin. Nakairebersa na ito. At ako na ang nagmamay-ari nito. Wala kang pagmamay-ari, Silang. Hiram lang sa takapaglikha ang lahat. Salita naman ng boses ni Ingkong Isong na nooy nakaakyat na din pala. Ama, mukhang natakasan niyo ang mga tagapagbantay. Bakit ba, Ama? Lagi ka nalang kontra sa mga kagustuhan ko sa buhay. Humakbang si Ingkong Isong papalapit din kay Silang. At sa pagtigil nito, kailangan na nating mawala sa mundong ito at ipaubaya naman sa bagong henerasyon ang pamumuhay at pagbabago. Hindi ka Diyos, Silang, para pangunahan ang lahat ng mangyayari. May bagong sibol na ng mga tao o lalang. Kailangan ding bigyan ng daan para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Hindi na tayo nabibilang doon. Sa dami ng taon na ginugol na natin sa mundong ibabaw, kailangan na nating magpaubaya. Kanino, Ama? Eto, si Nathaniel, kayong lahat. Ganun ba, Ama? Wala kayong alam sa mga bagay-bagay. Dala ko lang ang makapangyarihan dito. Bunot ni Atan ng kanyang talibong habang nag-uusap ang mag-ama. Nathaniel, iwasam nung masugatan ng balaraw, umasaksak habang hawak ito ni Silang. Dahil nangangahulugan yon ng iyong kamatayan. Dahil sa ritual na ginawa nila, ang pagpatay sa iyo ng balaraw ang pangunahin nilang layunin. Kailangan muna natin maagawang balaraw bago tayo magdesisyon sa isang bagay. Naiintindihan mo ba, Atan? Hindi masyadong naiintindihan ni Atan ang mga huling sambit ni Ingkong Isong. Pero umuo na rin lang siya dahil sa kaharap na nga nila si Silang. Tutulong kami, Nathaniel. Hindi ako payag na ikaw lang ang makipaglaban. Kahit pa sabihin mong naputulan mo siya ng kaliwang kamay, ay hindi mo pa rin nakikita ang tangan ni Silang na lakas dahil hindi pa naman niya ginagamit kanina yun sa baba. Wala namang nagawa si Atan kundi pumayag na lang sa kagustuhan ni Ingkong Isong. Dahil pigilan man niya sila,
ay kikilos at kikilos pa rin naman nun ang mga kasama niya. Nang nagkatitigan na noon si Silang at Atan ng masama. Biglang kumilos si Silang at sa bilis nito ay nasa harapan na agad ito ni Atan at nakabuelo na ang balaraw sa pagtarak sa kanya. Sangga naman ni Atan nang nakapalapad na talibong nito sa tulis ng balaraw. Wasiwas naman ni Ingkong Isong ng kanyang baston patama kay Silang. Nakita yon ni Silang, kaya't nailagan din niya ito kaagad. "Ama!" Sa pagsasalita nun ni Silang, bigla namang talim ng talibong ni Hazel. Sinangga naman yon ng balaraw ni Silang. Sabay puwersa nun ng pagtulak sa balaraw sa patalim ni Hazel. Doon ay tumalsik si Hazel. Ngunit may sumalo sa kanya bago siya malaglag. "Tinawag mo ko, Hazel." Si Kapwang Bulod ay muling lumabas. "Atan." Wika naman sa diwa nun ni Atan ni Kartel. Kasabay ng pag-anib nito sa kanyang katawan, sumugod muli si Atan kay Silang. Muling umatake si Atan. Sumabay naman si Hazel. Papasugod na rin si Apo Iraya at Ingkong Isong at ang iba pang mga kasama ni Atan. Ngunit itinaas ni Silang ang balaraw. Sabay sambit niya ng "Bukare! Satan!" Sinumon ni Silang ang Diablo. At yun ang naging dahilan upang nagsitalsikan ang lahat dahil sa parang bomba ang pagdating ng panibagong katauhan ni Silang. Napagilid ang lahat sa tuktok ng kastilyo dahil sa entrada ng Diablo sa katauhan ni Silang at sa halos sabay-sabay na pagbangon naman ng lahat. Sa marang unti-unting pagkawala ng usok, unti-unti namang tumambad sa kadila ang isang nilalang sa gitna ng tuktok ng kastilyong iyon na may pakpak na itim ang kulay at parang sa paniki ang figura na napakalaki. Kasabay noon ang mas lalong pagdilim pa ng paligid. Tinabunan na ng maiitim na ulap ang buong langit ng isla ng Firuma ng mga oras na yun. Isang Diablo ang nasa harapan nila Atan. Dahil parang nabaliktad ang kulay ng balat ni Silang. Kung kanina ay mas marami ang itim na parte ng kanyang katawan at may mga guhit-guhit lamang iyon na kulay pula na parang bitak-bitak na mga ugat. Ngayon ay yung itim naman ang naging parang ugat-ugat na guhit sa kanyang katawan. Para bang ipinutok siya ng bulkan dahil sa tekstura nito. Kasi mamasa-masa ang katawan nun na kulay pula na parang sabaga. Tapos ay umuusok pa. At higit pa ron ay kumpleto na ang kanyang mga kamay. Parang naging panibagong Silang na Diablo si Silang sa pagtayo ni Ingkong Isong. Mag-iingat kayong lahat. Yan na ang tunay na katauhan ni Silang bilang isang alipin ng Diablo. Pagmasdan niyo ang obra na ginawa sa akin ng amang balaraw. Salita ni Silang. Hindi naman naimik ang grupo nila Atan nun at nagpatuloy lamang sila sa pagtayo at pagsilay sa Diablong si Silang. Magkalapit lang sina Ingkong Isong at Atan nun sa kanilang pinagtalsikan. Kinibo ni Ingkong Isong nun si Atan. Nathaniel, ang balaraw ang pangunahin nating dapat makuha. Ngayong nandyan na sa estadong yan ang aking anak. Bakit ho, Ingkong Tatang? Tanong ni Atan na medyo pabulong naman.
sapagkat hindi na natin kakayanin pa sa mga oras na ito kung ang pagtutuunan natin ng pansin ay patayin siya bago makuha ang balaraw. Kailangang makuha ang balaraw muna, Atan, para magkaroon tayo ng pagkakataon na talunin si Silang. Di na nun umimik pa si Atan, pero sa pagkakaintindi niya sa kanyang isipan ay ang balaraw ang nagbibigay ng lakas kay Silang, kaya kailangan nila yung makuha para pahinain ito. Dahilan naman upang tumango na lang siya sa sinabi ni Ingkong Isong. Ilang segundo ang lumipas habang tumatawa pa rin si Silang na parang siya na ang panalo sa laban. Nagkatinginan ang lahat ng grupo ni Atan at nagtanguan ang mag-asawa. Sa pitik ng pindulo ng oras ng isla ng Firuma, biglang patama ng baston ni Ingkong Isong sa sahig. At sa pagbaybay niya ng kalahating segundo sa kapangyarihan ng kanyang baston, paglitaw nito sa harap ni Silang, sabay buwelo ng kanyang baston. Sinaluyon ni Silang ng kaliwa niyang kamay, sabay salita ni Silang ng, Ama, alam mong nanggaling lang ang kapangyarihan mo sa sumpang nakaatang sayo. At ang baston ng mga ingkantong yan, pwede mo yang magamit sa akin. Pero ang tanong, maipapatama mo ba? Tawa ni Silang sabay bato ng tungkod kasama si Ingkong Isong. Ngunit bago pa tumilapon si Ingkong Isong, may pinagtamaan naman ito na kung anong bagay, pero hindi naman nasaktan ang kanyang katawan. At nang malaglag siya doon, nakita niya si Apo Iraya na malapit sa tabi niya. At nang sipatin nito ang nasa likuran ni Apo Iraya, isa yung malaking nilalang na siyang parang pumigil sa pagtilapon nito sa labas ng tuktok ng palasyo. Tumangulang noon si Apo Iraya Ingkong Isong at inalalayan pa siya sa pagtayo. At nang sipatin ng dalawang matanda ang kinalalagyan ni Silang, palakol ni kapwang bulod na kahoy laban sa balaraw ni Silang. Kasalukuyan nang umaatake nun si Atan at Hazel kasama ang kanilang mga gabay. Nakasanib lang si Kartel kay Atan, ngunit si kapwang bulod ay nagsamaterial pa rin dahil na kay Hazel naman ang mutya ng hangin at apoy. Sa pagtama ng palakol ni kapwang bulod sa talim ng balaraw, sa pagtatagisan ng lakas ni kapwang bulod at Silang, biglang umikot naman si Hazel sa tagiliran ni Silang, sabay unday nito ng saksak sa likuran ni Silang. Ngunit alam ni Silang ang galaw na yun ni Hazel. Sa sobrang bilis ng pangyayari, agad na iwinaksi ni Silang ang pagtatama ng kani-kanilang talim ni kapwang bulod. Sabay ikot nito ng napakabilis. Nakaamba na no ng kaliwang braso ni Silang upang patamaan si Hazel. At bago tumama yung pag-unday ni Hazel ng kanyang talibong sa katawan ni Silang, tinamaan ang muka ni Hazel ng braso ni Silang. Tumalsik si Hazel, dahilan naman na imbis na umatake naman si Atan, ginamit niya ang bilis niya sa kanyang mutya ng unggoy upang habulin si Hazel. Dahil tatalsik na ito mula sa tuktok. Nang malapit na noon si Hazel sa mababang bakod na bato sa tuktok ng palasyo, sa pagtakbo naman ni Atan pasulong, tinalon niya ang kanyang asawa at nasapo niya ito. Ngunit kung pababagalin natin ang ating kaisipang gumagana sa mga pangyayari, tatama naman sina Atan sa mababang pader doon dahil sa puwersang bilis ni Atan upang sapuin ang kanyang asawa. Kasama pa noon ang puwersa ng pagkatalsik din ni Hazel. Tiyak na mababalian sila kapag tumama sila doon. Baka hindi kayanin ng kabal nila. Sa pitik ng pindulo ng orasan na naman, patama ni Ingkong Isong ng kanyang tungkod sa sahig. Agad na nagrebirsa ang oras.
at bumalik sina Atan sa sitwasyong pag-ampat niya pa lang ng pagkakalaglag ng kanyang asawa. Sabay nunang paglitaw naman ni Apo Iraya sa kinalalagyan nila. Pagtama na naman ni Ingkong Isong sa kanyang tungkod, at yun ay dahil naman kay Silang na nakasunod pala kay Atan upang undayan siya ng saksak. Yung unang patama kasi ng tungkod ni Apo Iraya ay para sa mag-asawa para hindi tumama sa pader ang mga ito. Kaya't pagbalik ng oras nila, napalapit naman si Silang sa pag-atake kay Atan sa pagbaon sana ng balaraw sa kanya. Ngunit sa muling pagmamanipula ng oras ni Ingkong Isong, pagsaksak ng dalawang mandirigmang alangan sa katawan ni Silang. At doon ay napatigil si Silang sa pag-unday sana kay Atan ng saksak habang nasa ere pa ito at pilit na sinasalida ni Ingkong Isong ang oras. Nakikita nyo mga kabagis sa ating kaisipan ang pagbagal ng bilis ng pangyayari dahil bago malaglag naman ang mag-asawa sa sahig, may dumakma sa kanilang dalawa na malaking kamay. At yun ang dambuhalang nilalang na gabay ni Apo Iraya at agad silang inilayo kay Silang. At sa mga pangyayari pa ring nagaganap sa pangkasalukuyan, binali ni Silang ang isang sibat ng mandirigmang alangan. Sabay binunot nito ang tulis ng sibat na bumaon sa kanya ng konti. At pagkabunot niya noon, agad niyang isinaksak yun sa lalamunan ng mandirigmang alangan. Huling hininga ng mandirigmang alangan. Utong lupa! Sambit ni Silang pagkatapos niyang patayin ang isang mandirigma ni Apo Iraya. At nang lingunin ni Silang ang isa pang sumaksak sa kanya, bigla naman siyang tinalon ni Timot sa likod nito. At sabay noon ang pagtalon pa ng isang gabunan upang atakihin din siya sa kanyang harapan. Ngunit nabaunan yun ni Silang ng kanyang balaraw, dahilan ng pag-angil ng gabunan at pag-atras nito. At bumalik ito sa pagiging tao niya nang hina ang gabunang iyon. Samantala, humawak si Timot sa dalawang sungay ni Silang at pilit niyang binabali ang sungay nito. Angil ni Silang na malademonyo. Napakatibay ni Silang dahil halos nakatingala na siya noon sa ginagawa ni Timot na pagbali sa kanyang mga sungay. Ngunit pilit na inabot ni Silang ng kanyang kamay ang liig sana ni Timot na nasa kanyang likuran. Pero ang nahawakan ni Silang ay ang tenga ni Timot na parang aso. Umangil nun si Timot. Hinatak yun ni Silang ng malakas at ininda ni Timot ang sakit nun at napabitaw na lamang siya sa pagkakahawak sa sungay ni Silang. Pagkatapos, ibinalibag ni Silang si Timot sa kanyang harapan na tanging ang hawak lang nito ay ang tenga ni Timot. Sabay sipa niya dito. Dumausdo si Timot sa batong sahig at tumama ito sa pader sa pagkakatalsik niya. Doon ay nawalan ng malay si Timot at bumalik na rin ito sa pagiging tao. Nang may tumusok na naman na dalawang sibat sa likuran ni Silang at dalawang mandirigmang alangan na naman ang mga yun. Pero parang hindi pa rin yun iniinda ni Silang at inuna niyang dinakma yung isa na nasa tagiliran niya kanina pa. Dinakma niya yon ng kaliwa niyang kamay. Sabay baon ng balaraw at ang naging epekto nun sa katawan ng mandirigmang alangan, umayat ito na parang umimpis na lobo na ang parang sa epekto nun ay kagaya dati nung ginagamit pa yun ni Atan sa mga aswang. Naging butot balat yung alangan na parang hinigop ng balaraw ang laman at kaluluwa nito. Nang magawa yun ni Silang, ay pilit na ibinabaon pa rin nung dalawang alangan sa kanyang likod ang kani-kanilang mga sibat sa katawan nito dahil hindi yun bumabaon ng pirme.
at hanggang sa batong talim lang nun ang bumabaon. Makunat ang kabal ni Silang, kaya't sa pag-ikot ni Silang ay napahiga ang dalawang alangan at nakabitaw sa kani-kanilang mga sibat. Naiwan pa na nakatarak ang sibat ng mga yun sa likod ni Silang. Nang nadakma na naman ni Silang ang isang alangan, baon agad ng talim ng kanyang balaraw sa katawan nun at ganun ulit ang nangyari. Hinugot naman ng isang mandirigmang alangan ang kanyang itak nang makita niya ang pagkakasawi ng kanyang kasama at hindi pa rin ito umaatras kahit na alam niyang wala silang panama sa diablong kaharap nila. Patay kung patay, yon ang prinsipyo dito. At nang bumuelo na naman si Silang upang saksakin ang isang mandirigmang alangan, naghanda naman yung mandirigma ni Apo Iraya. Pero sa pagkakataong yun, biglang sumulpot si Ingkong Isong at Kapwambulod sa harap ni Silang at nakabuelo na ang kahoy na palakol ni Kapwambulod at tungkod ni Ingkong Isong upang patama sa katawan ni Silang. Sa dibdib tumama ang palakol ni Kapwambulod, sa tiyan naman tumama ang kay Ingkong Isong. Halos parehas lang ang kakayahan ng kahoy na yun. Kay Kapwambulod ay nanghihiwalay ng kaluluwa, samantalang kay Ingkong Isong ay nanghihiwalay din ng kaluluwa pero nandudurog. Sa pagtama ng dalawang makapangyarihang kahoy ng mga engkanto sa katawan ni Silang, sa kasalukuyan pa ring bagal ng sitwasyon sa ating mga imahinasyon sa mabilis na pangyayari, boses ng demonyo ang unang narinig kay Silang, sabay unti-unting paglabas ng isang maitim na kaluluwa sa likuran nito. "Bilisan nyo! Ang plano!" sigaw ni Ingkong Isong. Habang pawala naman na sa ulirat si Silang, tusok ni Apo Iraya sa kanang braso ni Silang na may hawak nung balaraw at tumagos iyon. At sa sibat ni Apo Iraya ay parang may isang kamay na nakahawak sa braso ni Silang. Kasama niya ang kanyang dambuhalang gabay. Dahilan naman upang wala ng tsansa para maikilos ni Silang ang kanyang braso sa mga segundong iyon. Kaya naman, doon ay biglang sumulpot si Atan at sa pagtaga nito ng kanyang talibong, putol ang kamay ni Silang na nakahawak ng balaraw. Ngunit biglang lumakas ang presensya ni Silang sa nangyaring iyon. Bumalik ang kaluluwa ng diablo sa katawan nito. At biglang napaatras ng pagtalsik si Kapwambulod at Ingkong Isong sa kanyang harapan na bitbit ang baston at palakol. Pati si Apo Iraya ay napabitaw sa kanyang sibat. Pati si Atan ay tumalsik din. Sa di malamang dahilan ay parang may puwersa na tumulak sa kanila, kasama na yung natitirang alangan at pati yung gabay ni Apo Iraya. Lahat sila na nakapalibot nun kay Silang. Angil pa ni Silang sa mga sandaling iyon. Subalit bumibuelo na rin pala si Hazel sa pagkakataong iyon. At nang pagtakbo nito sa harap ni Silang, kasama si Boreas at ni Cyrus, ang kanyang depensa at opensa, tumalon si Hazel sa tulong ng hangin, sabay pag-aapoy ng kanyang talibong sa kapangyarihan naman ng mutya ng apoy. Sa pagwasiwas ni Hazel upang tagain sana ang leeg ni Silang, sinangga naman yun ni Silang ng putol niyang kanang kamay. Sa pagtama nun ng presensya ng mga mutya ni Hazel at ni Silang, ay tumalsik din si Hazel at nabitawan na niya ang kanyang talibong. Nang hina na si Hazel sa pagkakataong iyon dahil isinagad na niya ang kanyang pisikal na lakas para sa paggamit ng kanyang espiritual na karunungan. At isa pa, babae siya.
Pero tumalsik din naman si Silang sa ginawang pag-atake ni Hazel. Napalayo din ito at napunta sa isang sulok ng tuktok ng palasyo at napaupo. Natila ba ng hina rin? Panandaliang nanahimik ang paligid. Dahil sa halos pagod na din ng lahat at naisagad na nila ang kanilang mga kakayahan at namatayan na rin sila ng mga mandirigmang alangan. 3 ang namatay sa tuktok at dahil doon ay iisa na lamang ang mandirigma ni Apo Iraya. Bukod doon sa naiwan sa barko na kasama ni Bandong. Ngunit sa mga sandali ring iyon, puwera kay Atan na malakas pa. Kaya't nang medyo nahimasmasan ito sa pagkakatalsik din niya at pagkakatama niya sa pader, agad niyang tinakbo ang balaraw na nooy nasa tabi pa ng putol na kamay ni Silang. Nang biglang nakita naman ni Apo Iraya at Ingkong Isong ang gagawin ni Atan. "Nathaniel! Wag!" Sa pagpigil na sigaw ni Ingkong Isong, napulot na ni Atan ang balaraw. Ngunit napaso si Atan sa dati niyang balaraw at nasunog ang kamay nito. Kaya't nabitawan niya ito kaagad at sa sandaling yon ay nakabawi na ng lakas si Silang. Bumangon ito agad at tinakbo naman ng mabilis yung balaraw habang umaaray nun si Atan sa kanyang nasunog na kamay. Pero kahit na nakaupo pa lang nun si Ingkong Isong ay ipinatama niya ang kanyang tungkod sa sahig upang pabilisin ang oras sa kanyang gagawing aksyon. Doon ay narating na noon ni Silang ang balaraw. Dumating din si Ingkong Isong, ngunit nahuli na siya nang biglang lumitaw naman si Kapwang Bulod para palakulin si Silang. Ngunit sa pagkakataong yun ay nahawakan ni Silang ang palakol ni Kapwang Bulod. "Hindi mo na mauulit yun, Engkantado!" Salita ni Silang. Pero habang nagaganap yun, pinulot na rin ni Ingkong Isong ang balaraw. Doon ay napalingon si Silang sa pagpulot ng kanyang ama dito. Dahilan naman na nabigyan ng pagkakataon na magpumiglas si Kapwang Bulod sa kanyang palakol upang mabitawan yun ni Silang. Sabay paghampas nito sa sahig. Sa ginawang yun ni Kapwang Bulod, lumitaw ang iilan sa mga hukbo nito upang harapin si Silang. Yun nga lang, nasa higit 10 na lang ang lumabas nun dahil sa paubos na ang puder ni Hazel para sa pagtawag ni Kapwang Bulod sa mga ito. At doon nga ay agad nilang sinugod si Silang. At habang abala si Silang sa pagharap sa mga yon, bigla namang lumapit si Apo Iraya at mandirigma nito sa tabi ni Atan. Hinawakan ni Apo Iraya at nang mandirigma niya si Atan. Para bang inilak yung mga kamay ni Atan upang di ito makagalaw. Sabay hatak nila papalayo ng konti kina Kapwang Bulod. Sunod si Ingkong Isong na nooy may hawak na ng balaraw. Nang nasipat naman yun ni Hazel na nanghihina na nakahandusay. Mahal, anong gagawin nyo?" Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Hazel at biglang tumulo ang luha niya. "Atan! Atan!" Salita pa niya dahil sa sinaksak ni Ingkong Isong si Atan ng balaraw sa kanyang tiyan. Bakit? Bakit, Ingkong?" Salita ni Atan sa pag-abot pa niya ng kanyang paghinga. "Atan, pasensya ka na. Anak ko si Silang, kaya kailangan ko rin siyang palayain. At ako ang susi." Bigkas ni Ingkong Isong.